walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh pa rin ng beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So ganyan talaga kapag puyat. Diba? So kamusta naman? So ito lang nga, katatapos lang ng Miss Universe. So ayan na, nabigyan na ng kasagutan ang ating mga nasa isip kung mananalo ba si Chelsea Manalo, kung ano ba mararating ng Chelsea Manalo dito sa competition. Ayun, so nakakalungkot dahil syempre gustuhin man natin siya makarating sa dulo ng laban ay hindi na nangyari yon dahil ang ating Chelsea Manalo ay hanggang top 30 dito sa Miss Universe. So yon, pero happy naman ako kasi alam niyo sa totoo lang, nakita naman natin na nag-perform naman si Chelsea during swimsuit round sa sinasabi ng mga tao na ang lamyan niya doon. Pero eto, talagang nilevel up niya talaga yung laban niya dito at nakita din natin na talaga namang pinusod niya yung buhok niya ng bonggang-bongga, plus nakita din natin yung kaseksihan niya na talaga naman yung strategy game niya talaga nilaro niya ng todo-todo. Pero ang sabi nung iba, sana daw hindi daw binago ni Chelsea Manalo yung galawan niya nung prelim kasi nga daw, kaya daw na El Tocuyo si Chelsea Manalo dahil daw hindi na daw nagustuhan ng mga judges yung tampi sa walk. Ayun. So, nakakaloka. Ano ba talaga? Kasi daw yung, para daw sa mga judges, mas bongga daw yung ginawa niya noong preliminary competition na walk. More than dito sa nagtampi sa walk siya. Kasi hindi nila naintindihan yung tampi sa walk. Kasi nga naman, naglakad ka, tapos bigla kang bumagal, bigla kang umeksena ng pak, tapos biglang walk, di ba? So, hindi nila naintindihan kung ano yung ginawa, bakit ganun, parang biglang nag-stop at naglakad ng ano. So, hindi sila aware doon sa tampi sa walk na yon. Pero, syempre, para sa atin, happy tayo at na-enjoy natin ng bonggang-bongga yung tampi sa walk niya. Syempre, yun yung hinahanap natin sa kanya. Kaya, ayun, nasabi ng judges, sana daw hindi daw binago yung performance kasi nga, hindi daw nauunawaan yung tampi sa walk. O, di ba, naloka naman ako doon? Hindi nauunawaan yung tampi sa walk. Strategy niya nga yun, di ba? Anyway, alam nyo ako sa totoo lang, ang isa lang ang mga naiisip ko dapat ang kandidata, kahit sino na lumalaban, kung meron kayong performance na ipinapakita sa judges, talaga na gusto ninyong ipakita, huwag nyo nang hintayin yung dumating yung finals. Dapat prelim pa lang, mag-perform na kayo ng todo-todo. Kasi yun yung importante. Mag-perform kayo ng todo-todo. Ipakita ninyo yung eksena ninyo, ipakita ninyo yung galawan ninyo, ipakita ninyo kung ano ang ganap ninyo. Kasi kung ipapakita nyo yan sa mga susunod pang mga araw, syempre maaari nga namang magulat yung hurado. Kasi hinusgahan kita dahil doon sa performance mo, kaya ka nakarating sa competition na to. Pero kung hindi mo binago yung performance mo at yun pa rin yung pinakita mo, hindi magugulat yung judges, di ba? So ngayon, tulad niya sinasabi na parang hindi naintindihan ng judges yung tampi sa walk. Hindi sila aware doon, hindi nila alam yun. So, ano ba? So ayun, dapat talaga gawin mo pa lang, sa simula pa lang yung walk mo na. Dapat talaga umeksena ka na ng bonggang-bongga para mas naintindihan ng lahat kung ano ang performance na gusto mong ipakita dyan nang hindi nagbabago-bago, di ba? Anyway, ako para sa akin good job si Chelsea Manalo kanina. Wala naman akong masabi talaga sa performance na pinakita niya. Ibinigay niya yung hinihingi ng lahat. Ayun lang yon. Kung ayun yung kinaligwak niya, wala akong magagawa dyan. Ang alam ko, ibinigay
ni Chelsea Manalo yung lahat ng gusto ng mga Pilipino. Yung tampi sa walk na yon. Pero hindi natin alam kung yun nga ba ang dahilan kung bakit naligwak talaga ang Chelsea or doon pa lang sa simula pa lang ng prelim ay meron ng nakuhan top 12 yung mga kandidat, anong mga hurado dito para sa mga kandidata. So ako, para sa akin, dapat ang performance level mo, ipakita mo na yan doon pa lang sa sa nagaganap na tawag dito, ipakita mo na kagad yung hataw mo doon pa lang sa simula pa lang. Doon pa lang sa tawag prelim pa lang. Hindi ka nag-hold back dapat para tuloy-tuloy yon. Pero wala na tayong dapat pagsisihan pa kasi ang akin, kung ito man yung nagustuhan o hindi man nagustuhan, wala na akong magagawa dyan. Basta ang alam ko, si Chelsea Manalo kanina, ibinigay niya yung best niya. At congratulations sa atin. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ang ganda ng performance kanina ni Chelsea, ha. Sobrang winner ng performance niya. And then, happy ako. Kahit top 30 lang yung narating niya dyan, happy ako. Kasi nakita naman natin na talaga namang umeksena naman talaga at panalo naman talaga ang galawan. Diba? Tapos si Miss Peru naman, medyo nalungkot ako kay Peru kasi na-expect ko talaga abot siya ng top 5 pero ginawa lang din nila hanggang top lang, 'di ba? Pumalo lang siya hanggang top 12. Tapos nilaglag na nila. So nakakaloka. But nandoon pa rin ako sa part na iba pa rin talaga yung galing nila. Ayan yung sinasabing manalo matalo, alam mo nag-perform, alam mo nagpakita ng gilas, winner yan. So yon ang akin, bongga. Bongga yung ipinakita nila at wala tayong dapat pang sisihin, kundi thank you very much, 'di ba? Yung iba nga 'di ba, hindi nakapasok sa semifinals katulad nila Colombia na Diyos ko isa pa din 'yan. Andiyan dyan din na hindi rin nakapasok sa semifinals si Brazil na ang ganda-ganda. O ano ang narating ni Brazil? Wala. At saka tawag dito, si Brazil, si Colombia, saka may isa pang bansa na hindi rin pumalo, na nakakagulat talagang bakit wala sila sa semifinals? And then, doon naman sa top 12, marami namang hindi pumasok din. Andiyan dyan si Chile, hindi rin nakarating. Andiyan dyan din si Miss Dominican Republic na talagang ang ganda-ganda din nun pero hindi rin umabot. Si India, di ba? So, marami, hindi lang si Chelsea ang hindi nakarating doon sa top 12. Pero, gusto ko yung format na yon. Gusto ko yung ginawa nila na top 30, tapos top 12, tapos top 5. Ang bongga. Talagang dikdikan talaga, good luck, ganon, di ba? Kasi sa 30, ang saya, ang dami, balanse, pumasok yung mga hindi malalakas, tapos pumasok yung malalakas, balanse siya. Tapos, pagdating dito sa top 12, talagang pili lang talaga, salang-sala. So, good luck. Ando doon yung kakabahan ka talaga. Yung top 5, hindi ko na naramdaman yung kaba kasi wala naman doon si Miss Philippines, di ba? So, dead man na ako doon. But, ang total suma ay happy naman ako kung ano yung naging resulta. So, hindi man tayo nakarating sa dulo, pero nagawa ni Chelsea yung dapat niyang gawin and good job siya doon. At napakaswerte natin doon, di ba? So, congratulations Philippines! So, yan. So, dapat maging masaya din kayo para kay Chelsea Manalo at maging masaya na lang tayo. So, ano man ang nangyari dito sa Miss Universe. So, better luck next time. So, sana sa susunod magpadala tayo ng kandidata na hinahanap talaga ay Diyosang-Diyosa na may body, beauty, and brain. Ganon. Na hindi sila makakatanggi. Hindi lang basta-basta caliber, basta may beauty din. Ganon, di ba? Kasi importante yon na may ganon tayong kandidata na para makakabog ng Pilipinas ng bonggang-bongga sa Miss Universe. So, ano pang hinihintay ni CJ Opiasa? Laban na, charot. So, yan. Ay nako, good luck sa susunod na taon. And then, maraming salamat guys sa inyo. Syempre, yan, kumbaga parang laban lang yan Philippines. Hindi naman dapat nating yan. Kumbaga, matuwa tayo kasi, syempre,
malayo-layo din naman yung narating ng pambato natin. At least hindi tayo na El Tocuyo ngayong taon na to. At dapat yun ay ipagpasalamat natin. Maging grateful tayo doon. Kasi mahirap yun na El Tocuyo ka, di ba? So at least yung bansa natin nagtuloy-tuloy. Si USA, di ba? Si USA nga, di ba? Naputol yung strike nila. O, di ba? Ano sila, ang tagal-tagal kaya ng ano nila, nakakapasok sila sa semifinals pero nawala silang bigla. So yon, saka si Brazil, di ba? Ang ganda ni Brazil. Ito na sana yung magbabalik sa kanila. Pero talagang inalat na sila ng tuloy-tuloy, no? So yon, and then congratulations sa nanalo kay Miss Denmark. Maganda siya. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Dapat nga ba na hindi mag-hold back ang kandidata pag lumalaban ng prelim at finals? Dapat ba ibigay doon pa lang sa prelims ng todo-todo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.